Malaki ang pinagbago ng dalaga matapos siyang ipagpalit ng dati niyang nobyo sa ibang babae, matatauhan siya ng dahil sa isang video. Matapos ipagpalit si Trixie ng kanyang dating kasintahan na si Holo sa ibang babae nang mahuli niya ang panloloko nito ay naging magulo na ang kanyang buhay. Parati niyang iniisip kung bakit at paano yun nagawa sa kanya ng dating kasintahan hanggang sa kinu-question niya na ang sarili niyang halaga. Sa sama ng kanyang loob at sa paghahangad na makakalimot ay mabilis siyang napapasama sa kahit sino sa mga kaibigan niya na mag-aya upang pamarty. Dahil dito ay halos gabi-gabi siyang lasing at hindi makabangon kinabukasan para pumasok sa trabaho hanggang sa natanggal siya sa trabaho. "Bez, gising, baka malate ka na naman sa trabaho mo niyan." "Gising na," ang sabi ni Cheska habang niyuyugyug sa pagkakatulog si Trixie. "Bez naman kakatulog ko pa lang, at saka mula ngayon hindi mo na ako kailangang gisingin pagka-uwi mo mula sa trabaho kasi wala na akong trabaho. Tinanggal na nila ako, I'm a free woman." Pagmamalaki ni Trixie na may tama pa ng alak. "Ano, bakit parang ang saya mo pa na nawalan ka ng trabaho?" tanong ni Cheska. Nginitian lang siya ni Trixie habang nakapikit. "Palibhasa madali ka lang napapadalahan ng pera ng mga magulang mo sa States matulog ka na nga lang, ang hirap mong kausap pag ganyang lasing ka sambit ni Cheska. Kinahapunan, nang magising na si Trixie at matino na ang kanyang pag-iisip ay muli siyang kinausap ni Cheska. Pinagsabihan siya nito tungkol sa mga ginagawa niya na nakakasira sa kanyang sarili matapos siyang iwan ni Holo. Pinakiusapan siya nito na subukan ng mag-move on ng paunti-unti at ayusin ang buhay. Pinilit naman siyang pakinggan ni Trixie ngunit gumawa ito ng paraan na malihis ang kanilang pag-uusap sapagkat hindi pa ito handa sa mga sinasabi ng matalik na kaibigan. Inaya siya nito na mamasyal na lamang silang dalawang single sa araw ng mga puso upang hindi sila parehas na malungkot. Sinang-ayunan naman agad ito ni Cheska sapagkat alam niyang kapag hindi niya sinamahan ang kaibigan ay maglalasing na naman ito sa bar. Pagsapit ng araw ng mga puso ay namasyal ang matalik na magkaibigan gaya ng napagkasunduan nila. Ngunit di inaasahan na makita nila roon si Holo at ang babaeng pinagpalit nito kay Trixie na si Daisy. Ang kakapal ng mga mukha ng mga tong maging masaya at magtawanan pagkatapos ng ginawa nila sa akin, sambit ni Trixie bago lapitan ang dalawa. Sinubukang pigilan ni Cheska si Trixie ngunit hindi niya ito naawat. Pagkalapit nito kina Daisy ay agad nitong hinablot ang buhok ng dalaga at sinampal. "Haliparot ka, mang-aagaw," bulyo ni Trixie. Ikinagulat ni Holo ang ginawang yun ni Trixie. Sa kanyang galit ay hinatak niya ito sa lugar na may kaunting tao upang kausapin. "Ano sa tingin mo yung ginawa mo? Nakakahiya ka," nagpipigil ng galit na sinabi ni Holo. "Nakakahiya? Bakit hindi mo tanungin yung sarili mo kung anong ginawa mo sa akin para magkaganito ako? Ako pa ba talaga yung dapat mahiya?" Maluha-luhang pangungwestiyon ni Trixie. "Yes, mali kami and we are very sorry sa nagawa namin sa'yo. Alam kong mahirap pero sana matanggap mo na hindi na tayo ngayon. Sana'y hayaan mo na kami. Ayaw na namin ng gulo," pakiusap ni Holo. "Ang kakapal ng mukha nyo na hilingin yan matapos nyo akong lokohin," galit na pagkakasabi ni Trixie bago iwan si Holo sa labis na pagkadismaya. Dahil sa nangyaring yun ay nasira na ang lakad ng matalik na magkaibigan kaya naman pinili na lamang nilang umuwi. Kinausap ni Trixie si Cheska at ihinayag niya ang lahat ng sama ng loob niya kay Holo at kung gaano siya nasasaktan sa ginawa nito sa kanya. "Then stop acting like a loser, sa ginagawa mo, pinapatunayan mo lang na tamang ipinagpalit ka niya sa babaeng yun," saad ni Cheska. Nagulat si Trixie sa sinabing yun ng matalik niyang kaibigan kaya hindi siya nakapagsalita. "May nakapag-video ng ginawa mo kanina at nag-viral agad sa social media. Tingnan mo nga yung sarili mo dyan. Tapos alalahanin mo yung dating ikaw, ganyang klaseng tao ba talaga ang gusto mong maging? Nang dahil sa lalaking yan, sisirain mo ang buhay mo ng ganyan? Bakit hindi mo na lang kaya ayusin ang buhay mo at ipakita sa kanya kung anong nawala sa kanya?" Pangaral pa ni Cheska bago iwan ang matalik na kaibigan upang makapag-isip. Pinanood ni Trixie ang video at bigla siyang natuahan. Napagtanto niya kung gaano kasama at kalaki ang pinagbago niya. Hindi niya nagustuhan kung anong klaseng tao siya ngayon kaya naman hinaanggad niyang baguhin ito at magbalik sa dati niyang pagkatao.
Alam niyang hindi ito magiging madali lalo na't hindi pa naghihilom ang sugat at sakit na natamo niya mula sa dating kasintahan, kaya naman minabuti niyang magpakalayo-layo, nagtungo siya sa Amerika sa poder ng kanyang mga magulang at doon sinubukang magsimula muli. Makalipas ang ilang buwan, sa tulong ng kanyang mga magulang ay naayos ni Trixie ang kanyang buhay at muli siyang nakabangon na siyang ikinatuwa ni Cheska na patuloy na sumusubaybay sa kanya kahit nasa malayo ito. Habang si Holo at Daisy naman ay naghiwalay din ng umibig sa ibang lalaki ang dalaga.